Anyway, dito na tayo. Ninoy. Naku po. Ang una ko pong nakikita, mga kababayan, na hindi papayag, yung mga kaibigan natin, mga kakamping. Ano po? Basahin natin tong sinabi ni Inday Sara Duterte. Ayan. Sinabi ko din sa kanya yon, pa, yung kagustuhan mo na umuwi. Gusto pa lang. Ang gulo din nila. Kasi nung nasa Amerika, nasa eroplano ang dating Pangulong Duterte, sabi niya doon sa mga kapulisan na, di ba pinangako ko sa inyo, magtrabaho lang kayo? Di ba pinangako ko sa inyo, magtrabaho lang kayo at ako ang haharap ng lahat ng ito. Ito, ginawa ko na. No? Ito, hinarap ko na. Di ba yun yung sabi niya? Tapos ngayon, kay Inday Sara naman, gustong umuwi. Tapos sabi naman nung isang kasama nila, kinidnap naman daw ho. Magkakaaway ba tong mga to? At hindi iisa yung kanilang mga sinasabi? Hindi ho siguro mga nag-uusap-usap. Game. Pa, yung kagustuhan mo na umuwi, iyan din yung katapusan ng buhay mo. Naku po. Alam niyo ho, unang pumasok sa isip ko nito, kinakabahan ho ako. Ano? Bakit? Like example, mag-rant uuwi si dating Pangulong Duterte. Tapos, di ba, alam niyo naman po yung nangyari kay Ninoy Aquino? May bumaril po sa kanya sa tarmac, mga bossing. May bumaril po sa kanya sa tarmac, mga kababayan. At madami pong mga bali-balita, no, na nagsilabasan. Merong sinasabi, naku, kamag-anak din ni Ninoy ang yumari sa kanya kasi ganito, ganyan, ganito, ganyan. Merong mga ganung balita. Meron naman yung iba, ang binibintang ay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ganon. Madami ho, mga kababayan. Pero yung talagang nakapukaw ng aking atensyon, kamag-anak ni Ninoy, no? Ang bumanat din sa kanya. Ganyan ho, mga bossing. Ang kaba ko dito, kasi yung sinasabi ni Inday Sara Duterte, iyan, no? Pa, yung kagustuhan mo na umuwi, iyan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Yung bang, meron na silang iniisip na ganun? Na may papatay kay dating Pangulong Duterte paglapag ng Pilipinas? Naisip ko, nakakatakot yung ganito Hindi kaya gamitin nila si dating Pangulong Duterte, no? Ibuwis ang buhay ng dating Pangulo, no? Ibuwis yung buhay. Ibuwis natin yung total naman, matanda na si dating Pangulong Duterte. Isacrifice na lang natin. Para ngayon, mag-alab ang taong bayan. Pagbibintangan niya si Bongbong Marcos. Di ba? Pagbibintangan niya si Bongbong Marcos. Tapos, yung mga senador natin tumatakbo, aangat yung mga kandidatura niyan. Kasi magsisilakbo ang damdamin ng mamamayang Pilipino. Nako, basa na po. Kapag ganun, wag na. Iba na lang siguro. Kung yan yung iniisip niyo, wag na. Basang-basa na yung mga ganyan, no? Kung ang pinupunto naman nila Ninoy Aquino, si dating yung ugali at yung ipinaglalaban magkalayo Di ba, what's up? Sabi ni Benz Besina, divert na lang ni Inday yan kasi binuking ni Harimau na may masamang balak pala si Sara na ayaw sundin ni Harimau. Ay, meron bang ganun? Pasa nyo sa akin yun, para makita natin. Sabi ni Eddie Restoles, Boss Mark, umami na si Binoy, natalo na sila, wala na daw budget sa kampanya ang mga padapa o ang mga pinabili na suka. Ito, pakinggan ho natin ito, mga bossing. Nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, Pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Inahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad
Nako. ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy. Hindi. Actually, di ba, galit nga sila doon? Oh. Ang mga DDS, sobrang pambabalahura po sa dating presidente, Ninoy Aquino. Dating presidente, dating senador. Hindi, tsaka doon sa anak, Noynoy. Diba, hindi naman natin narinig na inihalin tulad ng dating Pangulo ang sarili niya kay Ninoy. Kung hindi kay Hitler. Naku, Hitler! Alam niyo naman po, berdugo yun, mga kababayan. Diba? Pero ang nakikita ko talaga ditong ibig sabihin ni BP Sara, ay kapag ka umuwi ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte, may yayari sa kanya. May babanat sa kanya. No? May papatay sa kanya. Yun yung nakikita ko. Bakit nakikita agad nila yun? Samantalang halos 2 taon nang niyuyurakan nila ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman umaalma. Eto, medyo napuno na nga. No? Wala pa din tayong nakitang hakbang. Medyo pumapalag-palag doon sa mga sagot. Pero yung pagkaka-aresto naman po ng Interpol kay dating Pangulong Duterte, ugat naman po yan doon sa pagsampa ng kaso ni Trillanes. Hindi naman po ang Pangulo ang nangunguna dyan. Tuloy. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. Andali, mabasa ko yung sinabi ni Ma'am Elena Garcia. Si Ninoy, pinatay. Si Rodrigo Duterte, pumapatay. Magkaiba sila. Pero kaba talaga ako dito sa binitawang salita ni Inday Sara Duterte. Parang alam na nila na kapag ka bumaba ng Pilipinas, no? Kumbaga, sinasabi na, inuunahan na yung mga tao, pag umuwi si dating Pangulong Duterte, mamamatay. Kasi may babanat dyan. At ang unang pumasok ko sa isipan ko, baka maging baka maging sacrificial nila. Sacrificial lamb. Total, matanda na naman ang dating Pangulong Duterte, sakripisyo na natin yan. Bumabagsak na ang ating political career. Bumabagsak ang ating mga padapa. Bagsak na tayong lahat. Ang isa pang inisip ko, mga kababayan, nung si Ninoy ay binaril po doon sa tarmac, mga kababayan, pagkatapos po ng mga ilang panahon, buwan o kung ilan man, biglang talagang lakas yung sigaw na si Sara ang pumalit. Si Cory, ang iluklok na presidente. Hindi ho kaya ganon, mga bossing? No, tayo nagtatanong lang po. Tayo ay tinitignan lang natin yung mga sulok at posible. Kasi sila nauuna na, may alam na silang ganyan eh. Ano? Parang itinatanim na nila sa utak ng mamamayang Pilipino na mamamatay ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Duterte pag umuwi ng Pilipinas. At syempre, dahil alam nila at itinatanim nila doon sa kanilang mga supporter na kalaban nila ang gobyerno o kalaban nila si Pangulong Bongbong Marcos, yun ang mapagbibintangan. Di ba? Kaya lang, kung ganun yung plano, wala, basa yan. Basang-basa ho, mga bossing. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Kay Hitler pala. Sabi ni Pinoy the Best. Kupal. Huy, nagsasabi kayo ng kupal. Sasabihan niyo ng kupal. Di ba kayo kumukupal kay dating Pangulong Duterte? Bakit? Di ba kapag kayong may mga patawag siya nung siya ay nandyan pa sa Pilipinas? Di ba? Pag nagpapatawag siya, isog ka ba, Pinoy the Best? O isog ba kayo? Sasabihin niyo, opo, pupunta po kami doon sa rally ninyo. Tapos wala naman.
Di naman kayo pumupunta. Ano tawag yung? Kinukupal nyo yung dating Pangulo. Pinapaasa nyo. Oh. Mga boss, chief, amo, sir. 7 topic lang ang kaya natin. Mamaya namang umaga yung iba. Magpapaalam muna ako sa inyo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ma'am Brenda Barton, shoutout sa inyo. Pancho Doroja, Jeanette TL, sabi ni Jeanette. Kung ako kay Sara, isipin niya, sinasabi niya kasi dyan, siya na trouble, dada ng dada na kung ano-ano, pero di masagot yung tanong na nawawalang confidential funds. Correct. Tina B, shoutout sa inyo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.